Virgo, habol ko lang to reading mo for month end. Etong November 27 to 30 or kung kailan man makarating sa ito, since ito ay timeless reading naman, kagaya ng lahat po ng readings ko rito. Check natin ano yung mga messages, mga parating dapat malaman, no? And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Thank you so much, Virgo, for dropping by. Matagal ka man dito or bago, palagi kang sumusubaybay ng mga readings ko. God bless you. So, meron kang heavenly helpers. Your spiritual team is guiding you through this difficult situation. So, mukhang may support ka. Itong mga divine beings na a-assist sa'yo. Oh, meron mang difficult situation na pinagdadaanan right now or in the recent past, nagsimula pa, or maaaring paparating pa lamang sa'yo. Andito yung mga divine beings or spiritual team para alalayan ka. You also have wisdom card. Owl. Check pa natin yung ibang cards. So, andyan yung guidance, yung support na kailangan mo during itong difficult period na ito, kung meron mang ganyan na nangyayari sa'yo. No? Magagagabayan ka sa bawat step or ano man yung mga kailangan mong gawin. Then you also have number 3, adaptability. Pwedeng may Gemini or Moon in Gemini sa astrology. Kuha tayo ng 1 card para sa dulo, closing message mo and affirmation mo. Latag na natin yung mga tarot cards mo para sa additional messages. So, general reading po ito. Kung saan man po tumutugma sa inyo, yun lang ang i-apply ninyo sa sitwasyon ninyo. Kung hindi nakaka-relate, walang tumutugma, maaaring hindi para sa iyo yung reading. Okay? Gawin nyo lamang guidance ito. Disclaimer, itong mga ganitong reading, hindi tayo pwede mag-rely, hindi ito substitute for any legal or professional, medical na services or advice. Nasa disclaimer ko yan. Sa bottom ng deck mo, you have King of Wands. Ito yung unforeseen, hindi mo ine-expect. Overall energy mo, meron kang Knight of Pentacles para sa challenge. Meron kang Queen of Swords reversed. Blessing advantage, good stuff. You have 7 of Pentacles reversed. Financial kabuhayan, career, meron kang Emperor upright, tapos love life, 2 of Swords reversed. Mga numbers na meron dito, mga mapipick up natin sa cards, 25, number 52, number 3, 7, number 4, number 2. Zodiac signs na meron dito, may Gemini, may mga Earth, other air signs, Aries, no? So, prominent ang mga air signs, Gemini, Libra, Aquarius, specific Gemini, pwede rin namang by fire. Kung sa fire, si Emperor. Sa Earth, Taurus, Virgo, or Capricorn. So, nabanggit ko na to, no? Na-explain ko na tong heavenly helpers, no? Sabi ko nga, ikaw ay aalalayan, ituturo sa tamang direksyon during this difficult situation. At sa tingin ko, ang pinakamalakas na assistance na marireceive mo is through yung wisdom.
intuition mo. Siguro doon pa dadaanin yung assistance, yung messages na kailangan mong ma-receive or ma-feel na lang. Mafe-feel mo na lang yan kung ikaw ay mataas ang intuition mo. I think meron ding malaking aral na idudulot sa iyo tong difficult situation na to since nandito yung wisdom card, or maaaring maia-apply mo ano man yung wisdom na meron ka. Or magle-level up ka pa pagdating dyan sa department na yan. Okay? So, mukhang meron kang something na mag-gain dito. This is more on a spiritual or sa wisdom mo. Ngayon, talagang kailangan mong maging flexible. Meron ka adaptability card. Kaya sinasabi ko nga, merong challenging or difficult situation. Pero mukhang masasayawan mo na naman yan, since meron kang adaptability card, ibig sabihin, magta-thrive ka, makaka-survive ka dyan. Masasayawan mo, makakapag-adjust ka. Kailangan, kung advice to, sinasabihan ka na, kung medyo, ano ba tawag dito, makulit ka, siguro sinasabihan ka na, kailangan mo talagang mag-adapt. Makasabay dito. Maging flexible. Hindi pwede yung katigasan ng ulo. Okay? Overall, energy mo, you have the Knight of Pentacles. This is going steady. So, I think mukhang stable naman. Yes, kasi sa financial kabuhayan career mo, there is stability with the Emperor. There is a clear direction. No? It's an indication, itong dalawang cards na to, since sinasabi ni Knight of Pentacles mo na something here about you or your situation, your career, or even your love life is going steady or going strong at mukhang nasa tamang direction naman. So, no matter how slow the process or the progress is, meron pa rin namang clear direction and merong movement. So, it's still an indication of progress. Sabihin na nating mabagal man yan. Okay? Yun yung interpretation ko dito sa dalawang baraha. Ngayon, when it comes to your challenge, you have the Queen of Swords reversed. This is a card ng avoidance. This is a card ng pagiging in denial about the truth. This is escapist attitude. Especially kung may mga bagay ka na dapat na kinakaharap mo, dinideal with. Pwedeng, hindi ko alam. It seems like you are avoiding something with the Queen of Swords reversed. Or it could be, ayun na nga, pwedeng hindi mo kayang i-confront. Hindi ko alam anong reasons mo. Pero meron something dito definitely na kailangan i-deal with mo, harapin mo na, pero hindi mo yun nagagawa. Instead, you're doing the opposite. Instead of facing the truth, the consequences, or yung decision na yan, harapin ko ang whatever, mukhang hindi mo nagagawa yan. Or hindi mo kaya. No? Or pwedeng meron kang mga tao dito na instead na diretsahin, prangkahin mo, hindi mo magawang diretsahin, prangkahin. Okay. Ngayon, when it comes to advantage mo, blessing mo, good stuff, you have Seven of Pentacles reversed. So, nafe-feel ko rito, although may katagalan, mukhang may magagandang rewards ka namang makukuha dito, Virgo. Since yun naman ang indication ng Seven of Pentacles. Siguro meron lang times na baka nagiging weary ka, na okay, kailangan mo pa bang maghintay, baka naiinip ka, kasi nga meron something na mabagal dito. Pero ang masasabi ko, the good stuff about it, kahit na mabagal yun, mukhang it's worth waiting kasi mukhang sulit na sulit yan. Ayan, no? Kasi mukhang marami kang aanihin or maganda yung magiging result outcome neto. Ngayon, when it comes to career, business, kabuhayan mo, you have the Emperor upright. Ito yung sinasabi ko, this is a card of
success. This is a card of hindi lang success. Meron kang something talaga na ma-achieve. May mararating ka nasa tamang direction ka, you are in control. So ito ay magandang indikasyon pagdating sa iyong career, business, or kabuhayan mo. Okay, so ibig sabihin, mamamanage mo yan, kaya mong i-handle, alam mo yung gagawin mo, alam mong paikutin, patakbuhin itong mga bagay na to na ginagawa mo. Okay? At saka confident ka. Kasi emperor ka eh. Kumbaga, kung ikaw yung emperor, ikaw yung nasa top. Ikaw yung authority, ikaw yung nangunguna, whatsoever, kung sa business mo man yan, career mo. No? Pwedeng this is also a sign ng leveling up. So, pwedeng may pag-angat sa finances, sa negosyo, sa career, kung ito ay about increase sa financial or promotion, sa position. No? Love life mo, you have the Two of Swords reversed. So, this is ano pa rin, positive. Kasi finally, nakikita ko dito na hindi ka na may stuck dito sa person na to, sa connection na to. Kung nung una, naguguluhan ka, nahihirapan ka, na-stuck ka dyan, nakikita ko na may forward movement na. So, ito ay malakas na indication ng makakapag-move forward ka na. Kung gusto mo nang umalis dito, kung gusto mo nang gumawa ng decision, no, ito na yung sign na yun. Okay? Hindi ka na hindi ka na hopeless, hindi ka na weak, hindi ka na may stuck dyan. Okay? Or pwedeng this is an indication na mas pipiliin na lang mag-move forward kung sino man yan, ikaw o yung person na nakakadiin mo. Ngayon naman sa unexpected, you have the King of Wands reversed. Maaaring ito ay indication ng pwedeng nawalan ng motivation or nawalan ng gana about something. No, hindi ko alam kung ikaw to yung person na kakadeal mo, pero nandito siya sa card ng hindi inaasahan. Oo, it could be na you're dealing with the person na pwedeng nung una, akala mo okay siya. Akala mo reliable siya, o whether a person yung pinag-uusapan nito or situation, pwedeng biglang nagkaroon ng pagbabago doon eh. Kung nung una reliable, kung nung una okay, nung una interesado, parang nag-iba. No, turns out na itong person na to ay walang guts, or irresponsible siya, or madali lang talaga magbago yung isip niya. Okay? Or yung madaling magsawa. Mapagod. Okay. Closing message or affirmation mo, ang nahugot natin kanina ay Beltane. At ang pinaka-message niya, deep within you, a revival is beginning. Your energy will gradually rise and support you for the task ahead. This refreshing energy will lift your spirits. Within the fresh spring air, goodness grows. Allow your spirit to do the same. At ang affirmation mo, when my spirits are lifted, they help me grow. Bakit ka ma-uplift? Unang-una, na-feel ko agad itong heavenly helpers, yung divine assistance na sinasabi ko sa'yo. Ito yung magre-revive sa iyo. Ito yung magbibigay sa iyo ng panibagong simula. Aangat ang vibrations mo, ang energy mo, merong pag-angat, literal, no? So sabi ko nga, pwedeng may leveling up, spiritual man yan or hindi, basta meron ditong something like a fresh start and parang umaangat yung level mo, vibrations mo, energy mo, or yung spiritual mo. Okay? So, ito yung divine
assistance na parating sa iyo na mag-uplift sa iyo, Virgo. So yun yung mga mensahe, sana makatulong sa ito, gawin mo lamang guide. Kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow kung matagal ka na. Maraming salamat sa patuloy na support. No, thank you sa mga hindi umaalis at nag-avail ng membership subscription, nagpapadala ng Star Super, thanks. Mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga laging nag-iiwan ng like, ng heart, ng comment, mga nag-share, mga nag-avail ng private reading. Sumiretso kayo, one and only official, Purple Team FB page, Meta Verified, may blue check. Kapag walang blue check, doon sa blue app, hindi ako yon. Hindi po ako magme-message request sa inyo, hindi ko po kayo i-add friend. Kayo po ang mag-message sa akin. Kung gusto nyo mag-inquire, mag-book ng private reading, Godspeed, babush.